This is the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good afternoon. Since time immemorial, the human race has been perplexed by the problem of evil. Yan yung hinaharap ngayon ng ating Panginoon sa kanyang parabol. Huwag na nating pag-usapan yung evil, yung kasamaan na galing sa pagputok ng bulkan, galing sa lindol, bagyo, natural yan eh. Batas ng kalikasan yan eh. Halimbawa, batas ng kalikasan, sabi ni Newton, yung dalawang mass attract each other. So, yan ang Earth, akyat ka doon sa taas ng tower, tatalon ka, you will be attracted by the Earth dahil may law of gravity, patay ka pagbaba mo. Pero kung walang gravity, wala din tayo. Kaya ang maganda, sundin mo na lang. Ba't ka aakyat at magpatighulog? Kaya tayo narito ngayon, sinusunod din natin ang batas ng kalikasan. Kaya kung dahil sa batas na yan, maghirap tayo, tawag dyan, natural evil. Sa theology, itong hinaharap ngayon ng Panginoon ang pinakamasalimuot. Yung moral evil, yung ginagawa ng tao. Bakit may mga taong masama? Sabi pa ni San Agustin, ang hirap i-reconcile yung pananampalataya mo na God is love, pagkatapos mayroong kasamaan, may masasamang tao sa mundo na sinasaktan yung iba, lalo na walang kasalanan. Wala pang sagot talaga dyan. Mahiwaga nga eh. Sabi ng parabol, yung devil, naghahasik ng binhi sa puso ng tao, tutubo doon yan, magiging damo. Tapos gagawaan ng masama yung taong yon. Gusto sana ng mga servants, patamaan na kaagad ng kidlat yung mga masasamang tao. Sabi ng Panginoon, wag. Sapagkat may gamit din ang kasamaan. Una-una, it purifies us. Nagiging redemptive yung suffering. Pero kulang pa rin. Ba't hindi na lang gagawin ng Diyos na paraiso lahat? Eh pag walang testing kasi, hindi rin magiging matindi yung spirituality ng tao. Kailangan pipiliin niya na maging mabuti sa kabila ng kahirapan sa paggawa ng mabuti. Ang pinakamagandang kasagutan tungkol sa kasamaan. Bakit sa Pilipinas ang daming kurap? Ninanakaw yung pera ng bansa, hindi naman kanila. So wala tayong hospital na maayos, wala tayong mga paaralan, lalo na ngayon na may COVID, ang daming mga bata hindi makapag-aral. Dahil may naghasik ng binhi ng kasamaan sa kanilang puso. Na baka yung iba, kilala pa natin, kaibigan pa natin, kamag-anak pa natin. Bakit pinabayaan ng Diyos na may ganyang mga tao? Yung nagsisira ng kalikasan, ganun niya. Nawawalan tayo ng tubig. Lakas pa naman ng ulan sa Pilipinas. Dahil kinalbo ang Sierra Madre, agos lahat yung ulan sa halip na pipigil ng mga puno tapos pupunta doon sa watershed. Anhin nila yung pera. Mayroong mga tao sa ating bansa, mga 1%, bilyon-bilyon yung pera nila, tuloy pa rin ang pagpapayaman, tuloy pa rin ang pang-aapi.
End of contract. Bilyonaryo ka na, hindi mo man lang papayagan na magiging permanente yung ang tagal ng naglingkod sa iyo. Naghahasik ng binhi, ng kasamaan dahil sa kanilang pagkagahaman. Marami pa, yung talagang masamang-masama na. Kagaya ni Hitler. Sa Amerika, mayroong serial killers. Pag nakursunadahan nila yung isang babae, pag-aralan nila yan. Tapos, pag may pagkakataon na, kikidnapin nila, rirapin nila, tutorture nila. May iba, 50 mga babae na raw ang ginawan ng masama. Walang kasalanan yung mga babae. Napagdiskitahan niya lang. Bakit pinapayagan ng Diyos na may mga taong ganyan? Bakit hindi niya tatamaan na lang kaagad ng kidlat? Ang sagot ng simbahan, nananatiling hiwaga yan. Ang ginawa ng Diyos, nakibahagi siya sa ating pighati at pasakit kung nagawan man tayo ng kasamaan. Yan yung shrine. Shrine of Jesus, the Divine Word. Pinag-aralan ko yan sa doctorate ko sa Rome. Sa Bible kasi, salita, sa simula ay ang salita, hindi tama yan eh. Kasi ang loro nakakapagsalita. Sa Hebrew at saka Griego, tao lang ang may dabar, may diwa. Kaya, dambana ni Jesus, ang banal na diwa. At ganito ang sinasabi sa John 1:1. Sa simula ay ang diwa. At ang diwa ay kasama ng Diyos. At ang diwa ay Diyos. Tapos, sa John 1:14, at ang diwa ay nagkatawang tao at nanahan na kasama natin. Noong nagkaroon na siya ng katawan, maari na siyang maghirap. At sapagkat siya Diyos din, maari nang maghirap ang Diyos, makibahagi sa ating kahirapan. Yan ang ibig sabihin ng incarnation, pagpapakatawang tao ng Diyos upang makaranas siya ng pasakit na kagaya ng marami ng kanyang mga anak. Kaya sapagkat ang banal na diwa ay naging tao ng kasama natin. Lahat ng ating pasakit, lahat ng luha na dadaloy sa ating pisngi, aakuin niya, isasama sa kanyang pagiging bathala, sa kanyang pagiging Diyos. Every tear, every pain will be taken up into the divinity of God through the divine word who became a human being like us. Kaya ngayon, lahat ng kabayanihan, ng mga doktor, nurse, yung mga nagtitinda sa grocery, yung mga kumukuha ng basura natin, lahat ng mga frontliners, that is taken up into the divinity of Christ. Yan yung ibig sabihin ng incarnation. Yan yung ibig sabihin na Jesus is the divine word and the word was made flesh and dwelt among us. Yan ang Catholic answer sa the problem of evil. Hindi natin ma-reconcile that God is love and then there is evil in the world, sabi ni St. Augustine, pero ang kasagutan natin, the evil in the world has been taken up into the God's very being through the divine word who became a human being like us. So napakahalaga yung incarnation. Sa kanyang pagkakatawang tao, nabigyan ng kahulugan at nagiging mapanligtas ang bawat luha na gumugulong sa ating pisngi dahil sa pasakit na ating dinadanas, lalo na kung masasamang tao na hindi naman natin nasaktan ang magbibigay ng pasakit sa atin. Napakahalaga na sa kahit Christ King ang ating patron,
Sinabi ng simbahan, bawat simbahan, sino man ang patron na nasa gitna, kailangan maglalagay ng crucifix. Hindi ilang cross, crucifix na andyan ang banal na diwa na pinako sa krus para maging kaisa ng lahat ng ating pasakit. So no one has to die alone. Kahit na may COVID ka, wala doon yung mga mahal sa buhay, kasama mo si Jesus na nagkatawang tao na nakagaya natin. Panalangin natin ngayon ang lahat ng may pasakit. Yung may sakit ng COVID, lahat ng mga nag-aalaga sa kanila, lahat ng nag-aalaga sa atin para mabuhay pa tayo. 4 na buwan na tayong lockdown, nakakakain pa rin tayo dahil sa mga taong nagmamalasakit yan. Yung kanilang pagmamalasakit, aakuin ni Jesus sa kanyang pagka-Diyos. At sa wakas ng panahon, kapag yung mga masasamang damo at yung trigo ay aanihin na itong mga trigo, mga taong gumawa ng mabuti, isasama ni Jesus sa kanyang kaharian magpasawalang hanggan. There will be a new heaven and a new earth, and God will be all in all. Ang tindi niyang sabi ni St. Paul, God will be all in all. Because Christ, who is one with the Father, became a human being like us. Suffered, died, and was buried. Laging pinapaalaala sa atin ng simbahan yan. Na hindi lang yung dugo ng anak na dumaloy sa kanyang mga sugat, lalong-lalo na sa sugat sa kanyang dibdib. Andyan ang Ama. Tiniis ng Ama na maghirap ang kanyang anak para maligtas tayo. At andun, malapit na sanang maghiwalay ang Ama at Anak sa Trinity, sa banal na Santatlo, pinag-isa ng Espiritu Santo. Kaya yung kamatayan ni Jesus sa krus, Trinitarian event, kasama ang Anak at ang Espiritu Santo. Yung kabuuan ng Diyos andyan sa paghihirap ni Jesus. Kaya walang COVID na pasyente na namamatay na mag-isa. Kahit ano pang sakit mo, cancer, nagdadialysis ka, iniwan ka ng iyong asawa, sumama doon sa mas bata kaysa iyo, ikaw mag-isa nagpapalaki ng inyong mga anak. Sinisiraan ka ng iyong mga pinsan at mga kaibigan. Pinagnakawan ka ng isang pinagkatiwalaan mo. Ang laking halaga na mamulubi ka ngayon. Lahat ng iyong pasakit, nagkakaroon ng kahulugan. Hindi iyan mauuwi sa kahungkagan. Everything will have a meaning because the Word was made flesh and dwelt among us.